birthday. Ngayong araw ang 60th birthday ni Papa. So, eto nga pala yung regalo ko sa kanya. And magdadala rin kami ng cake pang surprise sa kanya. Pupunta na nga kami doon sa unit ni Papa para ma-surprise namin siya. Si Kawa pa nga yung nagbit-bit nung pang regalo namin. And today, legit na talaga na 60 years old senior na si Papa. Hi, Doc. Wala to si Papa? Ano na? Epic fail nga po dahil pagpasok pa lang ng gate, naabutan ko yung landlord at ang sabi, wala daw si Papa. So, nakabihis nga pala yung mag-aama ko dahil meron silang pupuntahan. Una kasi sasamahan ni Pingo yung mommy niya para sa check-up sa may UST. Gusto niya kasi kasama yung mga bagets tuwing sinasamahan din nila ang mommy, granny, pag-check-up. At the same time, after nga nun, meron ding birthday yung pinsan ni Pinky sa may Cubao naman. So, doon sila dederecho. Ang ginawa ko pala kagabi pa lang, nag-place na ako ng order sa Andox na website, pati na rin sa website ng Amber para sa ihahanda kay Papa. And in-schedule ko siyang ipa-deliver by 10 a.m. para sana bago mag-lunch, at least meron ng pagkain. So ito nga ang surprise ko sana. Ang ending, ako ang na-surprise dahil nung tinawagan ko si Papa, halaan doon pa nga sa Montalban. Alam mo, bigla ko naalala, speaking of Montalban, nung bata pa kami ng kuya ko, kasi dati galing abroad yung nanay ko. Tapos, syempre ilang taon namin siyang hindi nakasama ng birthday niya. So kami ng kuya ko, for the punta kami ng Montalban, mga high school pa lang yata kami noon. Tapos ewan ko kung paano kami nakapag-ipon ng mga pamasahe namin para lang i-surprise nga si mama doon sa Montalban. Doon yung kapatid niya. So doon siya nakikitira muna. So ang ending, after naming bumiyahe ng kuya ko, pagdating namin doon, wala yung nanay namin. Wala sa Montalban. Nasa Caloocan yata. So, ayun. Bigla lang na-trigger ang mamsi nyo na eto na naman tayo sa Montalban. Anyway, eto nga palang in-order ko ay yung malaking set na ng pansit nila. May pansit malabon, pansit bihon, and spaghetti. Pero marami ka namang choices ng mga pagkain na pwedeng piliin. Inisip ko lang na baka naman yung iba kasing mga kakain is hindi trip yung pansit malabon, which is paborito namin ni Papa. Kaya nagtry akong magdagdag or pumili nung merong ibang variant. Around 10 a.m. na nga ito, and pagkatawag ko kay Papa, kakagising niya nga lang daw. So sabi ko, baka kasi mapanis ito. Ang gagawin ko, kahit ayoko pa sana siyang buksan, kailangan ko pasingawin ito dahil bagong luto nga ni. It's convenient kasi talaga na umorder na lang kaysa magluto-luto pa. Especially may lakad din si Pingoy, tapos si Papa, syempre para relax na siya dahil 60th birthday, senior na nga ni. So kailangan less hassle na lang yung panghanda niya para sa birthday niya. So ganito nga pala yung itsura niya. Nakahati na yan sa tatlong partition para sa tatlong napili kong pansit. At pwede ka rin pumili ng pasta, may carbonara pa yata. And eto kasi matagal na ako hindi nakakain nito. So nagdagdag ako ng 40 pieces na peachy. Gusto ko dito yung cheese, yung toppings niya. Kasi may option either cheese o kaya naman coconut or nyog. So binuksan ko lang ito para maiwasang mapanis kasi hindi ko alam kung anong oras makakauwi si Papa. So nasa loob lang din yung cake. Kasi yung pinili naming cake, kagabi namin binili yan ni Pingoy sa Goldilocks. May chance daw na matunaw yun kapag nakalabas lang siya sa lamesa. So ito namang Andox, alas 10 ko talaga to pinadeliver. Dumating siya mga 10:40 na. Since kagabi ko in-order tong Andox, dumiretso ako sa website nila. Napansin ko, maliban sa delivery fee, meron pa silang service charge. Medyo malaki din yun. So anyway, ang in-order ko nga pala dito, liempo, pati na rin manok. So, nagugutom na talaga ako. And initially, ang nirequest ko para sa manok, yung buo sana, para kapag nakalagay sa lamesa, mas maganda tingnan. Pero pagdating nga dito, ayan, nakaslice na. So, for the feedback na lang tayo dahil late at hindi nasunod yung request. Pero maganda rin naman na mag-feedback ka pagdating sa mga online order mo para magawan din nila ng paraan, maiwasan yung mga ganyan. Especially kaya nga may option na mag-request ka, mag-note ka, maglagay ka ng remarks kasi may kanya-kanyang preference din yung mga umu-order, diba? So dahil nagugutom na nga ang Mima Bells nyo, buti na lang may kanin pa kami. Ayun, kumain na muna ako. Binawasan ko na yung manok. Manok lang at saka liempo. So naligo na nga ako nito dahil nag-message si Papa na
malapit na nga daw sila. So eto at ipiprepare ko na nga ang ating surprise handa na ako ang na-surprise dahil wala nga siya kanina sa bahay. Eto nga pala, nasa paper bag na lang yung t-shirt niya from Ground Lifted. Yun yung t-shirt business ng dati kong office mate. So ayun na nga at naihain na nga dito sa lamesa. At dahil vloggerist na nga rin ang atake ni Papa, syempre bago man lang kumain, ayan, at for the video, picture muna. Kota muna tayo sa mga picture niya dahil minsan lang siya mag 60 years old. So, ito yung cake na binili namin kagabi. Di ba, nag-Splash Island kami. Tapos, dumaan pa kami ng mall ni Pinggoy dahil sabi ko nga, kailangan namin makabili ng cake para kay Papa dahil once makauwi na kami, ayoko nang lalabas-labas. Bago pala ako pumunta dito, tinawagan ko na yung kuya ko kung makakapunta ba sila. Since meron pa siyang trabaho, ang sabi niya kanina sa akin, hindi daw siya makakapunta. Ngayon, nung nakapunta naman ako dito, ang sabi naman ni Papa, pupunta daw si kuya mo mamaya, pero mamayang gabi pa. Tanan. Happy birthday to you. Woo-hoo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. No. Mag-wish ka na. 60 years old ka na. Salam. Ay, wag mo sabihin. Sa'yo lang. Sa sarili mo lang yun. Happy 60th birthday, Panifoy. Nawa ay matupad ang mga wishes mo. Good health palagi sa'yo. Yeah! In fairness sa ganitong cake na to, mukha lang siyang maliit. Pero nung nag-slice na nga si Papa, malaki-laki na rin pala siya. I mean, marami ka ng slices na magagawa dito. So, marami ka na rin bisita na makakain ng cake na ganito. So, ito yung napili ko dahil si Pinggoy yung pumili ng flavor nito. Actually, sabi niya, mukhang masarap yan. Yung cherry kineme na cake. So, masarap siya in fairness. Tapos, nagulat nga ako kasi nung babayaran na namin to sa cashier sa Goldilocks, biglang may discount. So, instead ng mga 700 something siya, 690 na lang yata yung binayaran namin. Tapos, ayan na nga, pagkakuha mo nga ng slice, ang cute-cute pa ng color yung layering niya. So, ayan na nga, at nagsikain na rin kami dito. Tapos, mukhang tulog pa kasi yung mga bisita. Kaya sabi ko pa, ikaw na bahala mag-aya sa mga kapitbahay mamaya para makakain nga doon. Then, mga gabi naman, dumating na rin yung kuya ko, pati yung mag-iinan niya. So, pinadiretso ko na muna sila doon kay Papa dahil syempre galing ng biyahe para makakain na muna. At kailangan kong magligpit, maglinis, mabilisan dito sa kwarto dahil eto pong higaan namin, naihian kagabi ng mga anak kong pagod na pagod kakaswimming sa Splash Island. So, naalala ko kasi, bago pa makaihi dito yung isang bagets ko, balikwas siya ng balikwas sa higaan. So, tinatanong ko, do you wanna wee-wee in the bathroom? No daw, no. Edi, okay, sige, no ha. Tas maya-maya, hala, basa na. Buti na lang talaga. Meron kaming ganitong waterproof na mattress protector. So, ayang yellow part na yan po ang naihian. And hindi rin naman ako nangangamba. Kasi maliban doon sa mattress protector, hindi ko na rin inalis pa yung plastic nitong kutsyon nung natanggap ko siya. Kasi iniisip ko para pag naglipat, kailangan maghakot-hakot ng mga kutsyon. Hindi siya mamansyahan, madumihan. So, nalinisan ko na nga itong mop at dahil na-vacuum ka na nga ito. For the mop na tayo. Alam mo kung kailan naman paalis na kami dito, yung walis ko bumigay pa. Nakakainis, kumakalas siya. So, I think kapag nakalipat na kami, tsaka ko na lang siya aayusin kasi wala na akong time. Nagmamadali na rin ako nito dahil nga iniisip ko baka pagkatapos kumain nila Alvin doon, antokin na sila dahil midnight na nga ni. So, ang gagawin ko pala, kailangan ko pang i-set up yung isa pang kutsyon namin which is nasa likod currently nitong mega box na cabinet. So, ang sabi nga pala ni Pinggoy, since ginabi sila doon sa check-up, hindi na rin nakapunta sa party nga yung mga bagets. So, nandun sila ngayon sa kabila and doon din daw muna sila mag-i-stay. Hinahayaan ko na lang din kasi syempre kailangan nga nilang namnamin ang mga ilang oras na dito pa kami sa Laguna. And sabi ko nga kay Pinggoy, kasi meron palang wala mang Grab from here sa aming area papunta doon sa lilipatan namin dahil hindi kaya hindi serviceable ng Grab yung ganung kalayo. Tapos naalala ko, there was a time nakausap ko nga si Joni, tapos sabi niya, ganun ba, walang Grab doon? Na-try mo na ba yung Lala Ride? Sabi ko, anong Lala Ride? Sa Lala Move din siya, pero may option pala na yung parang Grab siya pero Lala Move. Basta ganun. So, chinek ko, hala,
Kaya, from here sa amin, papunta doon sa lilipatan namin, pwede siyang i-book sa Lala Move, Lala Ride. So, maliban kasi sa 4-seater, may 6-seater din doon. So, ang iniisip ko, if ever na, trip din ng parents ni Pinggoy na sumabay na rin sa amin papunta ng Batangas, pwede kami mag 6-seater, diba? Pasensya na rin po pala sa mga nagpi-PM sa akin kung meron daw ba akong for sale na mga kutsyon. Actually, even though meron akong mga extra spring mattress dito, na banggit ko na rin naman before to, ilalaan ko yan as extra bed namin para kung merong mang bibisita sa amin doon sa Batangas, meron silang maayos na mahigaan. So itong bago kasi namin kutsyon, ang haba niya is 200 centimeters, unlike dito sa existing naming kutsyon. Ito ay from Dreamy, itong medyo maliit. So ayan, maganda rin naman siya. Nilagyan ko lang siya ng ganitong cover para hindi naman mamantsahan dahil kita mo naman puting-puti, sayang kapag namantsahan. Bali yung bedsheet, pati na rin yung mattress protector ang inalis ko, and yung mga punda, okay naman siya, hindi naman siya naihian, and hindi na rin ako naghagilap pa ng kung anumang ibang bedsheet na magkakaterno. Kung ano na lang yung pinakamalapit na nakita ko, yun na lang ang pinagkukuha kong bedsheet dito. So pagpasensyahan nyo na kung hindi magkakakulay yung mga punda at yung bedsheet. So ayan, at ready na nga ang matutulugan ng kuya ko, pati ng family niya, and para talagang mas fresh ang amoy, meron ako ditong Airwell na room and linen spray, forest bamboo yung pinili ko. So ayan, for the spray lang ako doon. Then next naman, lilinisan ko lang na mabilisan dito sa may sala namin. Although hindi naman siya ganun kagulo, pero pasadahan na rin natin ng vacuum yan. And of course, magmamop din tayo dito. Medyo tuyo na nga itong mop cloth, kaya naman kailangan ko na siyang labhan ulit. So, ganito lang yung ginagawa ko sa kanya. After ko siyang mabasa, meron talaga ako laging ready dito na mga powder, detergent powder. Then, meron din ako lagi naka-ready na bleach dito sa banyo para pag mga quick cleanings, ayan, pwede ko silang ma-access agad. So, ayan na nga po, after natin malagay ng bleach, meron pa ako naka-ready dito na all-around brush. So, ito yung ginagamit ko madalas kapag meron ng mga kailangang quick na kuskusin dito sa banyo. So, ito na rin yung ginagamit ko para kuskusin nga itong cloth ng mismong mop. And then, after ko nga yung mabrush ng very, very light, ayan, kailangan na natin siyang banlawan. Bakit ko nga ba iniisa-isa pa? Marunong naman kayo. Grabe, oversharing yan. Meron din pala akong binaba dito sa toilet, pati na rin sa puti naming timba at tabo dahil naninilaw na nga, gawa nga nitong tubig namin dito. So, binabaran ko na sila ng tough kasi nag-try naman ako ng iba't ibang pwedeng panglinis. Hindi niya talaga matanggal yung paninilaw nitong mga ito unless tough ang gamitin mo. Update lang din sa paglilipat bahay namin. So, yesterday nakapag-book na nga ako finally ng truck and Transportify yung napili ko. Kasi initially, mas mura sa Lala Move. Pero hindi talaga nag-a-accept yung mga drivers ng truck kahit na magdagdag ka ng tip. Like, kinabukasan wala pa rin talagang result na merong nag-pick up. Basta ganun, wala. So, sa Transportify, kahit papaano, meron naman nag-accept. So, ang binook ko is yung 6-wheelers na truck. And nasa 5,000 kilograms yung capacity nung ganong klaseng truck. And nasa around 6,400 something siya. So, I think pwede na siya kasi hindi pa kasama doon yung toll, kung merong mga necessary entrance fee or parking fee. Pero wala namang kailangang bayarang entrance or parking. Bale, toll lang ang kailangan kong pagkagastosan ng extra. So, may idea ba kayo kung magkano ang aabutin ng toll from Southwoods exit to hanggang makarating ng Batangas? Just in case lang na may idea kayo, let me know naman. Kasi syempre, iba yung rate ng mga sasakyan compared sa mga truck, 'di ba? Mas mahal siya para mapaghandaan lang natin. So dahil nalinisan na nga rin natin kahit papaano itong sala hanggang kusina, gagamitin ko pa rin itong Airwell na room and linen spray, pang spray or pang pabango dito sa ating paligid. Kasi pang instant amoy mabango talaga to. Promise, legit talaga. And tumatagal din naman yung scent niya. Yung link nga pala ng Airwell Room and Linen Spray nasa comment section and nasa showcase ko rin yan. So next naman na gagawin ko ay maghuhugas ako ng pinggan. So yung mga nakalagay initially dito sa aming dish drying rack, pinaglalagay ko na nga doon sa aming dish cabinet para clear na siya. And konti lang naman yung mga pinaghuhugasan ko. So next naman, etong ref namin. Kasi ang napansin ko dito, amoy pusit siya. Kasi nung isang araw, di bumili si Pinggoy ng pusit. Nagluto siya ng adobong pusit. Napakasarap naman talaga. Kaso nga, ang nangyari, nung tinow niya, bali yung plastic ng pusit,
pinatong niya lang dito. So nag-amoy kasi kumatas pala. Kumatas yung puset hanggang dito sa may ilalim. So every time nabubuksan mo nga siya, parang so nakakainis. So hindi ko na talaga carry kasi antay ko pa sana na siya maglinis nito. Pero hindi ko na nga kayang tiisin. So ayan, for the linis na nga tayo. Bali, gumamit lang ako dito ng basahan. Hindi na ako naghagilap pa ng multipurpose cleaner kasi ayoko na kung ano na lang yung malapit dito, reachable, yun na lang ang gagamitin ko. Kasi yung iba kasi mga pinagbabalot ko na impake ko na. So, kung ano na lang yung madali kong makuha dito na panglinis sa pwede kong magamit, yun na lang talaga. So, itong mga divider na mga salamin, hinugasan ko sila gamit yung sponge na may dishwashing liquid, even itong lagay ng mga vegetable and fruit section, usually nasa bottom part yan. And then, pinatuyo ko lang sila gamit itong basahan. Malinis naman yun. So, nandito na rin pala yung mga pamangkin ko dahil tapos na nga silang kumain dun kay Papa. So, ang mangyayari, doon ko sila patutulugin sa kwarto dahil hindi nga uuwi yung mag-aama ko. Doon na muna sina Alben tsaka yung mga bagets niya sa kwarto. Dito na lang ako sa sala, sa may sofa matutulog para komportable sila doon. After ko nga mapunasan itong loob ng ref, even dito sa may pintuan niya, pinunasan ko na rin ng mabilisan lang. So, ayan, syempre, yung basa na ginamit, kailangan malaban talaga ng bonggang-bongga yan. Itong mga pinag-aalis ko na pitchel, bilang wala na rin namang halos laman yan, eto at hinugasan ko na nga rin para mapatuyo dahil hindi ko na sila ibabalik pa sa ref. Kasi once na matuyo na ito, mag-i-impake na ako para ma-secure ko nga sila sa karton, maiwasang magka-crack. Monday nga kami maglilipat, so kailangan yung weekend ko na yon talagang matindihang pag-i-impake na nga ang magawa ko. Pero dahil na unti-unti ko naman siya, hindi na siya ganun ka sobrang nakaka-haggard, alam mo yon. But anyway, eto na yung pinaka-last na aasikasuhin ko. Itong binabad ko nga sa tough na timba at tabo. As in, parang nagmukhang bago na ulit siya after kong makuskus at mabanlawan. Grabe talagang galing ng tough. Maglalagay ako ng link niyan sa comment section and nasa showcase ko. And I think kailangan ko rin mabigyan ng ilang tips yung lilipat dito next. Char! Thank you for watching!